Napanood ko lang to eh. Kaya matitikman yung pandesal. Diba? O kaso lang ano na malamig na. Hanggang Quebec mo yan, nakatansya na yan. Pinapanood ko to eh, bagong kuha sa oven, tapos kakainin na. Masarap yan sa ano, Ang dami. sa umaga. Hindi. Di kung madami sa'yo, di kukunin. Bigay mo yung iba. Willing yan. Ang gusto ko lang sabihin, hanggang Montreal abot na to. Oo, sana matikman. Kung ayaw mo, kukunin. Oo, sana matikman ni Jocelyn, no? Ay, nako. Kailangan dagdag. Kaso lang konti. Kailangan talaga makatikman ni Josie. Kailangan sadyain niya rito. Ay, oo, balikan nyo na lang, tama-tama. Oo, may siopaw po, pambira. Ito yung pinaka... Alam mo ba, kausap niya si Jocelyn kanina, sana may siopaw. Sabi sa rin ni Rice. Sarang. Kasi lagi niya pinapanood eh. Pero sabi ko kay Rice, hindi naman masarap yung siopaw nun. Hindi nga. Pag hindi ako binigyan. Hindi ka pa nakatikim. Oo. binigyan ako. Mm. Maraming salamat ha. Hey, Rose. May extra pa siya pa. Thank you, ha, pambira. Binigyan ako. Sa abala, di ba? Ubus na naman Hindi. to sa dining. Saktong pambaon. Ilang pusa yung pinatay mo dito, Rose? Hindi, rabbit. Bakit ka ano kanina Robbie? Grabe. Oo, kaya basta di. Medyo brown na yung balahibo kasi Grabe ha. Summer na kaya hindi na puti. Nako, dadami na naman basher mo. Kada pupunta kami, meron kaming baon ha. Ayan. Oo nga. Iba yan sabihin sa basher. Nababasya naman kami. Malimos na. Ganun talaga ang buhay. Pag nagkaroon kayo ng mga kaibigan na ganyan, sana Malibos ka na lang. maki-friends din kayo, di ba? May mga ganyan, makipag-friends kayo. Para Para pag may grasya, 'di ba? Oo, Mm. palitan lang naman. Pag pumunta sila sa bahay, di wala ako. Sabihin nila agad para makaalis. Oo, pupunta kami ng ganitong oras. Para walang tao, Nilakad ako, gagawa kami ng ano eh. Oo. Para makaiwan. gumawa ng lakad. Thank you Diba? ha, thank you. Dong, thank you, Dong. Wala si Dong, nagtatrabaho. Wala na. Sinipag ngayon, sinipag. Pwede rin pumasok. Oo. Kaya sinabihan ko si Di ba Dadong, inuuwi yun? sinipag nga. Ayaw magsalita. Ang original basher ng Alit family. Oo, andito, nasa likod ko. At Carino family na sa likod. Nagtatago Oo. po siya. Mm. 5 po ang account niyan. Para tirahin yung Alit family. At saka Carino. Pero tahimik siya ngayon, di ba? Ah, Hindi siya masyadong nababash. Siya na ano. madami kayo tatlo yan. Busy kasi yan. Sa tatlo yung mga papanood, mahirap yan. Mapanood ka hanggang ano, hanggang Montreal. Salamat. Ingat, ingat. Walang anuman. Thank you, thank you, thank you. Dami. Ano kayo? No friends yung ano niya. No, halata kung saan pinili yun. Saan mo ninakaw to? Saan mo ninakaw to? Uy, grabe kayo sa nakaw. 60 cents lang yung bag na yan. Oh, kung gusto nyo umorder ha, alam nyo na. Alam niyo na, oh, message ka Hindi. rin nyo. Ano lang yan, pang special na ano lang yan. Ayan yung mga gamit nila. Tingnan mo nakakalat dito. Sige, ingat. Walang anuman. May tour guide pala kayo eh. Sige. Sige. So yung mga ka-viewers na pick up na nila ni Mark tsaka ni Rice yung ginawa nating pambaon ni Rice na ano, pandesal, Spanish bread tsaka yung siopaw. Ayan, kahit pa paano, 'di ba? Meron siyang pambaon. Nung time na dumaan sila, wala si Dadong kasi may pasok na si Dadong. Sabi nga ni Rice, kaabot pa daw yun ng Montreal, pero yung tinapay. Hindi nga. Oo, sabi ko nga pagka ano sana next time, makasama si Jocelyn, no? Dito siya, kung galing siya ng BC, pag hindi siya umikot ng US, Pwede siya bumalik pwede ulit, siya no? bumalik. Pwede siya magpasapit. Ayo. Padala mo si Susan. Mm. Pero tingin ko ano, Kasi baka parang dun narinig yan. ko sa kanya, mag-US eh. Oo. So malamang Ontario yung lusot. Kasi di ba yun yung tawid. So ayun lang. Sumaglit lang naman sila nun sa bahay kasi marami pa sila mga lakad. I-explore daw nila yung Regina. Sabi ko nga, iikot mo sa sa mall namin dito na pailan-ilan lang yung bukas na store. Ay, naku. Pero pag ako talaga, gusto ko talaga puntahan Nova Scotia. Oo, gusto ko ni Dadong Nova Scotia, EI, yun. Yun yung mga lugar na gusto niyang pasyalan. Kasi remote area siya, pero maganda yung vibe doon eh, no?
Maganda doon kasi may dagat. Parang Tsaka balak hindi niya siya ganun kalaki mag-crabbing. na, ano, hindi siya ganun kalaki i-explore kasi nga, Yung lugar. Maganda doon mag-crabbing. Tsaka maraming seafoods doon, no? hindi Diba? na tayo nakabalik sa Victoria. Oo. Sa BC din. Maganda din mag-fishing tsaka mag-crabbing. Tapos, 'di ba meron sila doon, yung mga oyster, nakikita natin sa ibang mga vlog, no? Parang ang daming oyster sa Oyster at saka sa yung mga gilid clam. lang. Parang ang sarap nun, no? Sarap experience yung ganun. See you sa sunod po na biyahe, Rice. Sana makadaan ka ulit dito sa Regina kasama si Jocelyn. Di ba pa? Nang mamit naman natin si Jocelyn. Ayan. So, yun ang mga ka-viewers. Ano, may kwento ka pa? Wala. Pagkatapos dito, uwi na kami at saka Oo. magtatanim na. Oo nga. So, yun lang mga ka-viewers. Maraming salamat sa palaging panonood sa mga videos namin. Sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat sa pag-subscribe. At, ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pahit na lang po ng subscribe button dito sa aming channel. Shoutout na lang sa lahat ng mga viewers namin at saka sa mga kaibigan namin sa Pilipinas. Oo, na nanonood din po sa amin. Ayan, start na si Dadong magtanim. Ang unang itinanim ay, ano yung pakalabasa? Basa. Last year dito kami nagtanim eh. Paso nga lang. Ngayon, diretso na sa lupa. Ngayon, direct na namin. Tapos yung iba naman, try natin sa Sa, sa timba. ito yung kalabasa na pinatubo lang namin. Galing din sa seeds to eh. Seeds ng ginulay namin. Galing sa store. Kaya mabilis po siyang tumubo. Yan lang muna siya na nakaganyan. Tapos Sana hindi mahanginan ng husto, no? Kasi yung lakas ng hangin ngayon. Tapos ito yung trellis niya. Tatawid yan dito. Pag humaba na yung pinakatangkay niya. Sakit sa ulo ng init pa. wala ka sombrero. Pakita ko lang yung mga plants mo dyan. Ayan, no. Yung iba medyo maliliit pa. Plants na hindi mga payak. Mga payat. Pero tingnan natin pagka naitanim na kasi for sure yan. Lalaki din yan. Ayun yung ibang mga eggplants. Maliliit pa. Pero bumili silang eggplant pala nung doon kahapon. Nung isang araw doon sa Plant Ranch. Ayan. Ganyang klase. Ang mga kamatis, ayan, parang hinampas ng bagyo. Pero yan pagka nailipat na yan, gaganda naman yan. Kaya no worries. Na paano, nakaraan nga, di ba pa, hindi rin maganda yung mga nakaraang taon pa, no? Yung kamatis, pag nailipat gising agad yung ugat niyan after ng mga ilang araw. Money maker yan. Hindi din siguro itanim to. Try natin. Payat no? Payat nga. Pero try natin. Malay mo kasi ito naman, naman to. Madali naman patubuin yung kamatis. Yan. Sa lahat na gulay, kamatis ang gusto ko patubuin. Kasi yung dali, no? Dali kasi. Kahit na ganyan siya, leggy. Pahigain lang kasi yung mga yung pinakapuno niya yan may chance yan na dadami yung ugat. Umakyat Nakita mo yung yan, ugat. yan. Hanggang dito yan, yung balahibong maliliit. Ugat siya. Sugat yan. So mas maganda daw yan pagka pinahiga mo ng pagtanim. Tapos mamaya na lang natin. Takpan para hindi siya Malanta. lanta. Ayun, wala na yan, tapon na yan. Ayan mo na yung dami doon. Kaya Ito yung klase ng kamatis na bilog pero hindi siya ganun kalalaki. Sakto lang. Money maker ang tawag.
Akala mo lang pangit yan, pero pag... Uy, malilipasan ng isang linggo yan pa. Ang ganda na yan. Oo. Ilang taon na tayo nagtatanim ng kamatis eh. Medyo malalaki. Kaysa bibili ka pa. Yung apatan doon, mga 350 din, diba? Ganun din naman. Hindi ka rin naman sure na... Medyo malalaki na nga lang din yung mga seedlings doon. Pero ito, ilang buwan na rin yan eh, no? Matibay na rin yan. Walo lang. Pwede na yun. Kasi pagka lumaki na yan, parang sukal na yan dito. Pero maganda siya. Last year, kita mo naman. Lalo na yung mga fertilizer ni Dadong, organic. Mga mga isdang pinabulok. Mga ano pa yung pa? Marami pati ito eggshell, no? Sabi nga nila mabaho. Daw mabaho. Hindi, ganun talaga yung fertilizer na organic. Kaysa gusto mo yung walang amoy pero ano naman, puro chemical naman, 'di ba? Maganda to ngayon kasi hindi siya masyado masakit ng araw. Tsaka yung init pati. Mamaya pa. Mamaya pa dito yung init. Ayan, dapat po pala may payong yung ating artista. Yan, para hindi mabugbog. Ha? Gusto ko daw ba mabash? Dahil hindi kita pinayungan. O, diba? May 8 kamatis na tayo. Din pala yung ano niya. Ito yung una niya palang tinanim. Ito yung mga Roma. Okay na. Stable na siya. Kasi ilang araw na to pa, no? Isang linggo na to? 5 days. Diyan yung eggplant. Ito, ganitong klaseng eggplant. Talaga matibay na talaga. Ilang buwan na kaya yun, no? No? Bakit yung... Kaya, di ba, pagka yung binibenta na nila pa, parang may mga bulaklak na, no? Samantala sa atin, ina-advise pa lang na magpatubo ka mga ganitong buwan, di ba? Sa kanila talaga advanced para pagdating ng gantong panahon, kung ililipat na nila, may mga malapit na magbunga. Pumili lang kami nito para may backup lang. Na meron din kaming talong na ma-harvest. Ayun yung bilog na kulay green. Sipin mo malo, Isang piraso, 339. 339. Tapos minsan may harvest ka, minsan wala. Kaya nga, sugal yung pagtatanim. Hindi mo naman expected na may maani ka kaagad. Relax ka lang, Mike. Oh. 6. Huwag ka daw mag-alala, hindi na to puro dahon. Nakaraan kasi puro dahon. Puro bunga na to. Oo. Wala nang dahon. Wala nang dahon to, Mike. Oh, puro na bunga. Kasi lagyan, pag hindi na daw nagbunga, lagyan na lang galing sa store. Ana? Saan yung ano ko, ang label ko dyan? Ito, Pinapon mo. ito. Eh, syempre nabawasan na yung mga itatanim niya. Ano ka ba? Dream come true na nga. Nagkaroon ng mga tanim yung ano niya. Tapusin mo na magkape dyan, may papagawa ko sa'yo. O, see? Oh. Magputol ka. Direct. Sabi ni Direct. Tulong natin, lalaki ah.
Oo, bigla. Ha? Biruin mo, no? Dalawang, ano yan? Dalawang piraso, 339. Ay, ito pa. 339 each. Kaya nga. Ito naman, 398. Apat. Ay, 4. Oo. Ngayon, dapat may label para hindi malito kung ano yung mga klase ng itinatanim natin. Ayan din, sa kabila. Yan naman sili. So yung mga ka-viewers, punta muna tayo sa dentist. At ayan nga, 35 degrees po ngayon. Medyo mainit-init ang ating panahon. Hindi lang medyo, kundi mainit talaga. Yan siya. Sabi nga daw, nabasa ko sa Saskatchewan weather parang page, ayan, record breaking yung ating temperature nitong taon kasi supposedly 'di ba spring pa lang, pero yung temperature ngayon is pang summer na, pang peak na ng summer. Kasi pag sa summer yung ganito mga 35, grabe yung init, 'di ba? Ngayon spring pa lang. Schedule po kami ng cleaning. At Beng Beng, te, say hi muna, te. Hi. Diyan lang naman yung aming dental clinic. Na oras na ba? 25. 4:25. Viewers, tapos na kami ni Dadong. Si Denise yung inaantay namin. Ang time natin is 5:40. Tingnan nyo naman. Tsaka kakaunti yung pasyente ngayon dito. So yung mga viewers, tapos na kami sa aming appointment. At ayan, kahit sabihin mo na alas 6 na, syempre yung araw andyan pa rin, napakataas, tsaka napakainit pa din. Biruin mo ngayon ha, kanina anong degrees kanina pa? 35, ngayon 37 degrees po ngayon. Instead na medyo bumaba yung init, lalo pang tumaas. Ayan o, 37 degrees. Yung share namin sa insurance is 30 something lang. 6 kasama yung tax. Maliit lang. Tax included. Okay na rin na every 6 months makapa-cleaning. Tapos yung sunod naming schedule is December. Kasi ngayon May. Ayan, after 6 months schedule kami for cleaning ulit. Cleaning lang kasi wala naman tayong mga for filling na ipin. Enjoy namin yung mga ganong benepisyo sa insurance. Kasi nga, 'di ba? Mahirap din yung hindi mo alagaan yung ipin mo. Mabili ng coffee dito. Bawal daw yung hot daw. Oo. Bakit nagpalagay ka? Ha? Palagay ka? Hindi naman. Gusto na agad magkape. Kakalinis lang ng ipin. Si Papa talaga. Oh, ang ganda ngayon ng mosaic. Kasi green na yung kanyang mga damo-damo. May game? Hindi, yung ewan ko, narinig ko ibang classmates ko parang ewan ko magpo-perform. Hindi yan. Hindi ko alam pag dyan baka nabigyan ko. Yung may mga tao na po dun sa park. Hindi pa. Parang nagpipiknik sila. Yan, pwede na mag-barbecue sa park ngayon kasi gantong panahon, no, diba? Pwede na tumambay.
nako, may chance na sumalpok ka sa sasakyan. Pagka nag-change lane ka.